Ito naman na yung pangalawa nating red top bantolinaw na order dahil nabigo nga tayo sa ating unang bantolinaw. At sa Jensen nga ito galing, mas malayo nga sa una, 8 days nga bago nga nakarating sa atin. Maganda naman ang packing nito dahil may plastic nga at basang tela. Ngayon, ito naman ang susubukan nating buhayin. At naitanim nga to noong December 4, 2024. June 14, 2026, 1 year nga at 6 months nakalipas. Aalamin na nga natin at kakamustahin natin ang ating pangalawang bantolinaw. Nagtuloy nga kaya ang ating pangalawang red top bantolinaw. Makalipas nga ang 1 year at 6 months. Ngayon naman, samahan nyo ako, sabay-sabay nga nating aalamin kung may pag-asa pa ba tayo sa mga materyales na bantolinaw. Bago nga ang lahat, syempre ang mahiwaga nating gloves para na nga rin sa proteksyon ng ating mga kamay. Unang first step nga natin dito ang malis ang kanyang mga damo para naman maaliwalas tingnan ang ating paso at makita nyo nga rin kung anong ginamit natin dito na medium para nga sa ating bantolinaw. Sa pagtanggal nga natin dito ng mga damo, pansin nyo naman kung gaano ka-healthy ang mga damo sa ating medium. At dahil nga wala pa nga tayong reverse na noong taong 2024, black soil at topsoil muna ang ginamit natin. At ngayong taon nga nagsisimula na nga tayo magpalit ng medium gamit ang reverse sand sa ating mga alagang bonsai. So ngayon nga malapit na tayong matapos sa pag-alis nga ng mga damo, ipapakita ko na nga sa inyo ang update natin. At yun nga guys, buhay na buhay nga ang ating pangalawang bantolinaw. Sa 1 year at 6 months nga nating paghihintay, ganito na nga kalago ang ating red top. Nagustuhan ko nga ang mga materyales na bantolinaw, maliban nga sa matigas ang kahoy nito, pagkus sa ganda nga ng kulay ng kanyang mga dahon. Kita nyo nga rin guys dito kung gaano nga kapula at kaganda at kakintab ang mga bagong dahon nito. Formal upright nga pala ang style ng ating bantolinaw. Depende nga kung tutubuan pa to ng mga branches sa ibaba at kung nagkataon ngang hindi, magiging literati style naman itong ating bantolinaw. At sa 1 year nga at 6 months, ganito na nga kalago ang kanyang nilaki. At dako naman tayo nga guys sa kanyang nibari, papasulyap ko nga sa inyo ng bahagya ang kanyang root base. Sa sobrang excited nga natin, hindi ko nga nakuhanan to ng video sa pag-unwrap natin. Pero meron nga rin itong magandang root base, hindi lang nga kita ngayon dahil mataas nga ang medium natin. So balang araw dito kapag fully established na itong ating bantolinaw, ipapakita ko nga sa inyo ang kagandahan ng kanyang nibari. Sa ngayon, nilubog nga muna natin to para nga sa mabilisang paglago. Ngayon naman guys, dako naman na tayo sa ating pangalawang second step. At dahil nga kauna-unahan nga natin tong bantolinaw, imbis nga na magbabrand selection tayo, syempre sa propagation muna tayo. Gagawa nga rin tayo dito ng video about sa cuttings kung pwede ba ito sa cuttings. Kaya naman ngayon guys, ang gagawin natin ay markot or air layering. At dito nga chinik ko nga lahat ng mga branches at ang isang tungang may kakayahan na mamarkot mga idol. Gawa nga ng mapapayat pa ang mga kasamahan nitong mga branches. At sa ating mamarkot na branches na to mga idol, mapapansin natin dalawa nga ang trunk nito. So soon dito nga makikita natin pwede natin tong gawing twin trunk or formal upright. Sisimulan na nga natin dito ang pagmamarkot. Una nga dapat may gamit tayo dito para nga mahiwa at guhitan ang balat nito. Pagkatapos naman ng step na yon, kukuha tayo dito ng 2 inches at ganun din ang gagawin natin sa bandang ibaba. Siguraduhin nga natin dito guys na nahiwa lahat ng kanyang mga balat. At ang next step naman natin dito syempre ang alisin ang kanyang mga balat. At sa mga hindi pa nga nagmamarkot, pwede nyo nga itong gayahin para sa inyong ideya. Take note nga rin guys sa pagmamarkot, useless nga ito kapag hindi nyo ito kinuskos. Dahil kung nagkataon nga maghihil nga ang inyong branches at hindi nga ito magkakaugat. Kaya naman napakahalagang kuskusin natin ito ng mabuti. Ngayon naman next natin maghahanda nga tayo dito ng plastic na siyang magbibigay nga ng moisture at syempre hahawak sa ating moss. At dito kahit anong plastic at kulay ang gamitin nyo pwede. Kailangan nga rin natin dito ng bonsai aluminum wire na siyang hawak nga sa ating plastic. At ang huling kailangan nga natin, syempre napaka-importante nito, gagamit nga tayo dito ng sphagnum moss. Naalala ko nga pala sa ating last video, nasabi ko nga pala doon na fungus ang mga moss. So nagkamali nga pala tayo doon mga idol, pasensya na. Ang ibig ko nga palang sabihin nga doon, ang mga kumakapit nga ng mga moss sa ating mga puno ay maaaring ang pamahayan ng mga fungus. Yun nga dapat ang sasabihin natin doon. So ngayon, oras na nga para tapusin natin ang ating pagmamarkot. Sa paglalagay nga ng moss, pwede nyo nga itong ibabad sa tubig o sa may mga rooting hormone. Tulong nga rin ito para may moisture ang ating moss at para mas mapabilis ang paglabas ng mga ugat nito. Dito maraming ang pamamaraan ang paglalagay ng mga plastic. At ganito ang ginagawa ko dahil ito ang nakasanayan ko. Kaya naman nakadepende pa rin yan sa inyong mga idol kung anong nakasanayan nyo. At ito na nga ang ating huling last step, ang matalian ng ating plastic para maiwasan ang pagkahulog nito. At mostly nga sa pagmamarkot, isang buwan may mga ugat na sila. Pero sa materyales na bantolinaw, hindi nga natin alam kung buwan ba o taon ang paglalabas ng mga ugat nito. At balang araw nga i-workshop din natin to bilang bonsai. At dahil nga unang-una natin tong materyales na nabuhay na bantolinaw, gamit nga ito magpropagate muna tayo. At pagdating nga ng araw, magkakaroon nga tayo ng maraming materyales na red top bantolinaw.